Magandang araw mga boss, ilang taon na rin pala lumipas mula nung pinalitan ko ito ng timing belt. 120 km yung tinakbo na ni customer nung pinalitan ko ito ng timing belt. Yan yung una na pagpalit ko ng timing belt dito sa makina niya. Pasok ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para ma-check ko na kung ilan yung tinakbo niyan. Susi! Pero susi! Ilang kilometer na ba to? 200 plus po. 120 tayo di ba? Okay lang naman eh. Sakto lang. 214 lang naman to eh. Sakto lang. Tama lang. 120 ano? Original naman yung belt na lagay natin dyan, alam ko eh. Oo. Ba? Oo. At dahil nga sa 214,000 na yung tinakbo ni customer or yung kilometer rating niya sa makina. Sabi ko nga kay customer na pwede na yan palitan. Total nakabili na rin siya ng timing belt. Kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss, sa pagpalit naman ng timing belt ito, madali lang. Tanggalin nyo muna itong engine cover niya. Iangat nyo lang yung bigla. Pag medyo kumapit, medyo lagyan nyo lang ng kaunting pwersa. Ayan, tanggal na itong engine cover. Pwede ko na ngayon simulan tanggalin itong timing belt cover niya. Gagamit ka naman dyan ng box rin sa number 10 o kaya socket rin sa number 10. Dito sa cover ng timing belt mga boss, dito sa ibabaw, nakita nyo may tinanggal akong 2 bolt na number 10. Tapos sa gitna naman itong cover, ayan yung tinatanggal ko, meron din dyang 2 bolt na number 10 na tatanggalin ka. At sa ilalim yan mga boss, nitong cover pa rin, meron pa rin dyan magkabilaan na number 10 na bolt na tatanggalin din kayo. Ayun mga boss, yung sa gitna nitong timing belt cover, natanggal ko na yung 2 bolt na number 10. Tapos dito naman sa ilalim ng timing belt cover, ayan yung number 10 na bolt, tatanggalin ko rin yan. Ayan mga boss. Tapos sa kabilang side naman ng cover, meron din dong bolt na number 10 na tatanggalin ka. Luluwagan ko lang muna dyan mga boss, medyo masikip kasi yung position eh. Pag naluwagan ko na yan, lilipat naman ako ngayon dito sa kabilang side. Diyan ko tuluyang tatanggalin itong bolt na number 10. Ayan mga boss, bali 6 na yung bolt na natanggal ko dito sa timing belt cover niya. Pwede ko na ngayon i-pull out itong timing belt cover. Ayan mga boss, iangat nyo lang naman yan. At dahil nga sa natanggal ko na itong timing belt cover, nakita nyo naman itong timing belt nyo. Nagmarka na itong ipin ng gear dito nga sa belt. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Kita nyo yung timing belt niya, di ba? Talagang kailangan na rin itong palitan. Pag nagpalit kayo ng timing belt mga boss, or ibig ko sabihin bago nyo tanggalin itong timing belt, dito nga sa gear ng camshaft at sa gear ng injection pump or pressure pump, importante mga boss na dapat nakatiming yan. Ito kasing gear mga boss, bawat isa niyan meron siyang gatla o kaya namang guhit na bago mo tanggalin nga itong timing belt, dapat yung mga gatla na yon nakatapat sa timing mark niya. Kumbaga mga boss, bago mo kalasin itong timing belt, naka-top dead center yan. Kaya nga kung mapapansin nyo, gumamit ako dyan ng box wrench sa number 22. Iniikot ko itong crankshaft niya mga boss pa kanan. Kasi nga itong ituturo ko dito sa camshaft gear niya, ayan mga boss, yung guhit, ayan. Dapat nakatapat yan sa timing mark niya eh. Ayun mga boss, yung arrow sa ibabaw na itinuro ko. Kung dapat nakatapat yung guhit na yan. At dahil nga sa kulang pa, hindi pa nakatapat, gamit niya ulit itong box wrench ko na number 22, iikot ko pa ulit itong crankshaft niya. Ayun mga boss, kung makikita nyo, itong timing gear niya, nakatapat na dito sa arrow. Ayan o, yung sa ibabaw niya, kung makikita nyo yung tinuro ng daliri ko, magkatapat na silang dalawa. Tapos dito naman sa baba mga boss, i-close up ko rin para makita nyo kung saan nakatapat yung timing mark. Itong gear, meron din kasing timing mark yan mga boss na dapat doon din siya nakatapat. Ito nga mga boss, yung tinuturo ng arrow, meron siyang gatla dito nga sa sprocket ng injection pump na dapat yung gatla na yan nakatapat yan sa timing mark niya. In short mga boss, dito sa baba ng injection pump pulley nyo or sprocket, naka-timing mark siya. Ganun din dito sa taas. Dapat tama din yung pagkakatapat ng timing mark niya. At dahil sa okay na yan, tama naman yung pagkakatapat mo ng mga timing niya. O pwede mo na ngayon kalasin itong tensioner bearing. Ayan yung tensioner bearing mga boss. O yung ituturo ng daliri ko. Ayan. Tinuro ng daliri ko. Tapos dito naman sa baba, meron naman yung tensioner. Ayan. Meron kang tatanggalin dito sa tensioner na 2 bolt na number 10. Ayan mga boss, ituturo ng daliri ko. Ayan yung isa, tapos yun yung pangalawa. Ayan ha, ituro ng daliri ko. Siyempre,
gagamit ka ngayon ng tools para tanggalin mo yan. Ipuposition ko muna itong camera. Dahil nga sa bago ko tanggalin itong tensioner bearing niya, pati itong lumang timing belt ni customer, hanginan ko muna yan mga boss. Mas maganda kasi magtrabaho yung malinis para pag ikinabit ko yung bagong timing belt, hindi ka nag-aalala na may mga buhangin na kumapit dito sa sprocket niya. At pag okay na, nahanginan nyo na itong timing belt, pati yung mga sprocket niya, o gamit ka ngayon ng socket trace number 14 para maluwagan mo na nga itong nut dito sa tensioner bearing. At pag maluwag na yan, kamayin mo na mga boss para matanggal mo na ng tuluyan itong nut. Tapos gamit ka ngayon ng Allen wrench para maluwagan mo nga itong Allen wrench bolt ng tensioner bearing. Actually mga boss, itong nut nga pala dito sa tensioner bearing, hindi nyo na pala kailangan tanggalin yan. Pero kaya pala tinanggal ko, may dahilan. Mamaya mga boss, pag ikakabit ko na yung bagong tensioner bearing niya, malalaman nyo kung ano yung dahilan. Hindi ko muna tuloy ang tanggalin itong Allen wrench bolt ng tensioner bearing. Punta muna ako dito sa tensioner niya mismo. Gagamit kayo dyan ng socket wrench na number 10 para maluwagan nyo yung dalawang bolt na number 10 dito sa tensioner. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng socket wrench na number 10. Pag maluwag na yun mga boss, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis nyo ang matanggal yung dalawang bolt dito sa tensioner. Ayan na yung unang bolt na natanggal ko mga boss, number 10 yan. Tapos ito naman yung pangalawang bolt. Pasensya na kayo mga boss, medyo mataas kasi itong sasakyan eh. Kaya nahihirapan ako magtanggal yan. Yun, nadagdag tuloy yung tensioner niya. Pataas kasi itong sasakyan mga boss. Hindi ko abot, kaya bitin ako dyan. Kita nyo, ito na yung tensioner na tinanggal ko. Ayan yung lumang tensioner niya. Tapos punta ako dito sa tensioner bearing niya mga boss. Luluwagan ko na ng tuluyan itong Allen wrench bolt niya para nga matanggal ko na ng tuluyan itong tensioner bearing. Ayan mga boss, natanggal ko na itong tensioner bearing niya. Ayan, ayan yung tensioner bearing niya mga boss. At dahil nga sa wala ng sagabal, pwede nyo na ngayon tuluyan tanggalin itong lumang timing belt niya. Sa pagtanggal niyan mga boss, nakita nyo naman, napakadali lang. Oh. Kahit kayo, kayang-kaya nyo tanggalin yan. Siguro naman mapanood nyo lang dito sa video. O yan ilulusot nyo lang siya sa mga gear o dito sa mga sprocket niya. O, di ba, tanggal na itong timing belt. Ganun lang siya kadali. Kaya lang mga boss, talagang marumi pa rin itong pagkakabitan ko ng timing belt. Kaya brinas ko muna yan mga boss para yung mga kumapit na alikabok dito sa sprocket ng camshaft matanggal. Pati dito sa sprocket ng injection pump mga boss, syempre lilinisan ko rin yan. Ganito talaga ako mga boss, pag magkakabit ako ng timing belt, maselan ako. Mabuti na makita kita na maitim ka lang ang kulay mo pero wala kang nakakapit na alikabok, okay yun. After ko pa yan maggamitan ng paintbrush mga boss, gagamitan ko ulit yan ng hangin para sigurado tayo na malinis nga itong pagkakabitan ko ng timing belt. At dahil sa malinis na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong tensioner. Kaya lang mga boss, kung mapapansin nyo, itong nabiling tensioner ni customer, baligtad. Tignan nyo, itong pin na nakalagay, nasa likuran, dapat nasa harapan yan eh. Paano kung mahihila yan, doon nakaharap? Dapat nakaharap yan sa akin. Pag hinila ko itong pin, kasi nga itong kabitan ko ng bolt na number 10, kung makikita nyo, ganyan ang forma. Di ba? Pag inilagay ko pa ganon, nakaharap sa akin. Itong bago mga boss na nabili ni customer, tignan nyo yung pin nasa likuran. Pag nilagay kong ganyan, hindi ko mahihila itong pin para itong pusrad niya tumulak. Unang-una, hindi ko naman na maisusoli itong tensioner dahil nga sarado na yung auto supply. Linggo kasi ngayon. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, bunutin ko yung pin. Sa pagbunot ng pin yan mga boss, madali lang naman. Gagamit ka dyan ng vice grip para itong pusrad niya mapigil mo sa pag-angat. Kasi pag umangat yan mga boss, matigas din yan pag ibinaba mo eh. Kaya the best dyan, ipitin mo na siya ng vice grip. Ganyan Tsaka mo ngayon tanggalin itong pin. Ayan tanggalin mo yung pin. Tapos ilipat mo lang dito sa kabilang side. Ayan, ganun lang naman ang style dyan mga boss eh. Siguraduhin mo lang na nailagay mo ng maayos itong pin para hindi umangat yung pinakapusrad na tumutulak nga dito sa bearing niya. Di ba napakadali lang ibalik nung pin na hindi mo na ibabalik pa itong pyesa dun sa auto supply. At dahil nga sa okay na ito, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong tensioner mo. Nakita nyo naman mga boss, meron ng isang bolt dito sa tensioner na inilagay ko. At ito na yung pangalawang bolt ng tensioner na number 10. Ipapakapit ko na rin yan dito sa thread niya. Muli mga boss, pasensya muna dahil nga sa mahaba pa itong video. Pakiabangan na lang sa part 2. At sana nakakuha kayo ng idea sa panonood. At huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!